Pinangunahan ni na First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez ang paglulunsad ng ilang proyekto sa Iloilo City. Naghayag naman ng buong suporta si Romualdez sa may bahay ng Pangulo sa gitna ng mga isyung kinakaharap nito. Si Mela Lesmora sa detalye. Para iba yung matugunan ang mga pangangailangang medikal sa Visayas at maging sa Mindanao, isang bago at state-of-the-art 15-story tower complex ang itatayo ng pamahalaan sa West Visayas State University Medical Center sa Iloilo City. Kahapon, pinangunahan ni na First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez ang groundbreaking ceremony nito. Naroon din sina House Deputy Majority Leader at Iloilo 1st District Representative Janet Garin, House Appropriations Committee Chair Elizalde Co, Commission on Higher Education Chair Popoy de Vera at iba pang opisyal. Ayon kay Speaker Romualdez, simula pa lang ng termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., paghatid na ng dekalidad at maasahang healthcare services ang isa sa mga prioridad niya. Kaya naman, tuwing budget season sa Kamara, palagi rin nilang pinaglalaanan ng sapat na pondo ang sektor ng kalusugan. After passing the budget, this is part of our oversight functions. We want to make sure dapat malaman natin kung maayos ang pagbaba ng ating budget, ang resources ng gobyerno sa itong mga initiatives. Kaya nagpapasalamat ako na parating sumasama sa atin dito ang ating mga kongresista kasi teamwork talaga to. And it is all because of the direction set by our President. Sa gitna naman ng mga issue sa First Lady, naghayag ng buong suporta para sa kanya ang House Leader. Ma'am, basta alamin mo to, we all love you and we are all behind you. So you are in home territory and we will support you all throughout the term and beyond of President Ferdinand R. Marcos Jr. Mula naman sa panig ng mga taga-Iloilo, abot-abot ang pasalamat ni Congresswoman Garin sa liderato ng Kamara at sa Administrasyong Marcos dahil sa kanilang suporta at malasakit sa probinsya. It is only President Bongbong Marcos na talagang konti ang salita pero malalim at marami ang ginagawa at patuloy na ginagawa ang nakapag-isip na sa dami-rami ng mga nagawa nyo, sa dami-rami ng mga tinulungan nyo sa Visayas at sa Mindanao. Bakit nga ba naman hindi na gawing totoo ang bahay na pagsisilbihan ng ating mga magagaling na doktor? Bukod naman dito, pinangunahan din ni Speaker Romualdez ang town hall meeting sa probinsya kasama ang mga magsasaka at mangingisda kung saan inilatag din ang mga agricultural program ng gobyerno. Ang mga magsasakang lubos na apektado ng El Nino nakatanggap din ng pinansyal na ayuda. Para naman sa sektor ng edukasyon, nasa 1,500 estudyante rin ang nabigyan ng tulong sa ilalim ng inilunsad na Integrated Scholarship and Incentives Program o ISIP sa lalawigan. Sa isang talumpati, ibinida ni Chair de Vera ang mga inisyatibong nailunsad na nila sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. I'd like to inform our First Lady and our Speaker that there are more than 3,000 students now full scholar under the Doktor para sa Bayan Law. Under the leadership of President Bongbong Marcos, we have initiated a special project between the UP College of Medicine, West Visayas State University, and MSU General Santos to partner with the University of Adelaide in Australia on simulation-based learning. We have provided them equipment, state-of-the-art equipment, the 3 universities, similar to the equipment being used in the University of Adelaide. Dahil naman sa iba't ibang proyekto ng gobyerno sa Iloilo, taus-pusong pasalamat ang mensahe ng mga benepisyaryo nito. Pagtitiyak ng pamahalaan, patuloy nilang tutugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan sa abot ng kanilang makakaya. Mula rito sa probinsya ng Iloilo, Mela Lesmora para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.